Okay, good evening. November 19, follow-up chart analysis for gold again, using TradingView. So, yesterday this is the candlestick, ito na print. So, mapapansin nyo, may rejection dito sa may bullish fair value gap ng 4 hours. And this bullish fair value gap ng 4 hours, dito nagkaroon ng breakout ng Monday at binutas yung day 5, week 1 November high, yan, yung blue. And then binutas din yung price ng week 5 October high, pero medyo nagpahinga dito, simply because meron dito kasing consolidation. Pero binutas pa rin yung price. Then continuation ng bullish until mauntog dito sa resistance na to, yung day 4 high ng week 2 low November, and at the same time ito rin yung week 2 November high. So sa una malilito kayo, but of course kailangan na balik-balikan nyo yung mga video, pero reviewin natin week. So sa weekly nilagay natin dito yung ito week 5 na October, ito yung high, ito yung week 5 October, ito yung low. Ito naman yung week 1 ng November low, week 1 ng November high, second week ng November low, second week ng November high. Ito ngayon wala pa kasi nga pangatlong araw pa lang ngayon, which is the third week. So hindi pa natin malagyan ng blue. So ibig sabihin yung blue is support and resistance, high and low of the weekly time frame. Then going down to daily, so naglagay tayo ng mga red line. So this is the day 4 ng week high, day 4 high ng week 2 ng November. So week 2 is tapos na yon. So 1, 2, 3, 4, day 4, day 5. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And this is the high of day 4 and this is the low of day 4. This is the high ng day 5, this is the low of day 5 ng week 2 ng November. So since it's the last week of ng week 2, this one is the first week, first day 1 ng week 3 November. So this is the day 1 high ng week 3 ng November. This is the day 1 low ng week 3 ng November. Yan. So, lakihan natin yung gawin natin 14 para kitang-kita. Yan. And this is the second day kahapon. Second day, kung mapapansin nyo, the first day and second day, merong rejection on the bullish fair value gap. And the bullish fair value gap, dito yung breakout ng consolidation na to. Yan, breakout, confirmation, and then ayun, tuloy-tuloy na yung price. So, this is Monday nung November 10, yan. Binutas yung high nitong week 1 November high and week 5 October high, yan. Hanggang makarating dito sa resistance na to, and then this is also the day 4 high, week 2 November sa day, and this is also the week 2 November high sa isang linggo. Ayan. And mapapansin nyo, nagkaroon ng downtrend, paulit-ulit na video na yan. Then this is the somehow the hammer, although na may buntot sa taas. So this hammer could be the sign of reversal from this correction para tumaas. And we're going to wait for this candlestick on a daily basis kung ito ay mag-print ng bullish until tomorrow. So another confirmation na pwedeng uptrend na siya. So ano yung saan yung mga point of interest natin? Ito, week 5 October high, pwede diyan yung isang TP, and then another TP is the week 2 November high. Dito pwede rin, yan, medyo magko-consolidate yan, magre-rest, pwedeng ganon, pwedeng ganon. So, yun yung mga posibilidad. At kung ganon, pwede kang maglagay ng stop loss under this candlestick.
Pag medyo conservative ka, pero pagka medyo gusto mo talaga yung ma-covered yung volatility ng price dito. Kaya lang, medyo malaki-laking TP yan. Kaya yung dito ako naglalagay. So, parang ganito. Long, parang ganyan. Yan. 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 Pwedeng dyan or pwedeng dito. Yan. Then, TP1 dito. And TP2 dito. Yan. So, sa ngayon, anong nakikita natin, di ba? The day 2 high ng week 3, yung pangalawang araw daw ng high ng week 3 ito, ay sinubukang butasin ng price kanina. Pero may buntot, ibig sabihin bumabalik yung price. And daily basis to, no, baba tayo ng 4 hours. So, ayun yung pagkaka-breakout niya. Yan. Ayun yung pagkaka-breakout niya kanina sa day 2 high, week 3. Yan. Ito yung high nung day 2. Pero nagre-retrace siya. Bakit ba nagre-retrace ano? So, kung nagtataka kayo, may mga nakikita kayo mga lower time frame 1 minute na trade. Paano ba na ginagawa 'yon? Of course, dito, kita na kasi dito na since kaninang madaling araw, ito na yung na-print, this is a bullish candlestick, most probably, tataas talaga siya. Kaya nga lang, hindi siya biglang tataas. Mapansin nyo, bumaba muna, nagretrace bago tumaas. So, yung bias natin is bullish. Pero, hindi pwedeng, wala kang isipin na pwedeng bumaba. Kaya you always set your stop loss. But since this is a hammer-like candlestick na may rejection pa rito, the probability is tataas talaga siya. At ngayon, tumataas nga. And then, binutas itong day 2 high, week 2, at bumalik yung price. Ayan. Ito ngayon yung concern natin. Ito. Anong ginagawa nito ngayon kasalukuyan? On the lower time frame, 4 hours. So, ayun, no? Sa day 2 high week, since day yan, most likely, butasin niya talaga yan. Ang next TP is to, itong blue na to, which is also somehow day 1 high. Pero, nabutas na dito yan eh. Ayan, no? Malamang butasin niya na rin talaga yan. Posible ha, pero syempre walang sigurado. Ayan. The week 5 October high. So ito ngayon, ano, yung buntot kanina sa daily, ito yan, bumaba. Nagkaroon ng buntot. So punta tayo ng 1 hour. So ayan. So this is the day 2 high, ano, ayun yung pag-retrace niya. Ito na yung trend on the lower time frame. Lower low, higher low, lower high, ano? Ayan, no? Lower high, lower high. So medyo nag-uumpisa na siyang, ayan, na-choke na, no? So this is a retracement. Pag ito mamaya nagkaroon ng break na structure dito, next TP dito. Ayan. So, baba pa tayo ng 30 minutes. Hanap tayo ng, bakit siya bumabalik? Saan siya posibleng babalik? Ayan. Actually, ito na yung fair value gap. Ayan. Meron na siyang fair value gap sa 30 minutes. Ayan. So, yun, binabalikan niya, di ba? Kaya lang, you will ask yourself, talaga bang naniniwala ka na babalikan? Ang pinagkaiba kasi ng fair value gap sa lower time frame at saka sa higher time frame, yung fair value gap ng lower time frame, mas mabilis niyang balikan. At ito nga, binalikan ka agad. 15 minutes. Oh. So, asan yung mga fair value gap niyan? Ito, isa. Tapos, ito pa isa. So, pinaka-concern natin dyan, yung pinaka-mababa na balikan. Ayun, na-mitigate siya. Pero malamang, balikan niya pang isa, no? Bago dumiretso. And we're waiting for the London-New York overlapping. Karaniwan yun eh. And don't forget, ano, ito na yung pinakakatawan nung daily kanina. Ayan, no? Tayo ng daily. Markahan natin yung katawan nung
Ito. Ito. Ayun mo pala, meron tayong day 2 high. Ayan. Ayun na siya. Ito yung katawan na yan. Ito. 30 minutes. So, ayan o, day 2. High. So, ibig sabihin, ito yung katawan niya kanina. Ayan, yung nag-sideways. Ayan. And then, nag-breakout, nagpo-pull back. At mapansin nyo, parang may lumalabas na nga na bullish candlestick, ano? 15 minutes. So, hindi ka kasi mawawala. May mga label yung, ano, ayan, o. Diba? On the lower time frame, makikita mo, lower low, higher low, higher low. No? Market structure, ano? Break, choke. Then, higher high, higher high. And then, lower high, higher low. Dito, nag-sideways. Sideways yan. Then, biglang nag-break out. And then, nagpo-pull back. But then again, the daily is bullish ang bias. So, binalikan lang yung mga fair value gap. Ayan, asa yung fair value gap. Yan, para mas makita nyo, yun ang maganda sa trading view. Ayan yung fair value gap. Oh. Pag ganyan, parang ang laki na niya. Ayan siya. Ayan. Yung pa isa. Sinara na to. Sarado na yan. Sarado. Oh. So ito, pero itong nasa baba, medyo hindi pa sarado. Baka bagsakan niya pang isa yan. At ito yung candle body kanina, no? Ayan. Ayan yung sideways kaninang maga. Ayan. At may pagka-triangle. Diba? So, ayun, may pagka-triangle. And then, nag-breakout dito, pull back. Ayan. Possible mamaya. Ito. O during the overlapping ng London at saka ng New York or 6 o'clock. So, abang-abang tayo doon. No? Yung iba, pumapasok na dyan. Ano? Bakit? Tulad nito, no? Kung 1 minute, sabi lang, let's say ito, nagpakita to. Breakout, nagpakita to. So, yung iba, alam na nila, babalikan itong fair value gap na to. Kahit lalaro-laro na gano'n yan, babalikan yan. So, iba dyan, nagsesell para abangan dito yung price na masara. Ito pa nga, sinasara pa ito. Ano? Kahit ako, pumasok ako dyan kanina, nakita nyo naman sa record ko. Yan. So, ngayon, ito na yung, ayan, may markings tayo, no? Lower low, higher low, high, lower low, lower low, lower high, and then lower low naging higher low. So, ibig sabihin, possible na mag-change ng structure ito kung ma-choke dito, no? And don't forget the higher time frame, ano? Ang higher time frame natin is bullish yung ating bias, ano? Kaya itong trade ko na to, saan na ba yun? Isa ko. Ito. Itong trade ko na to, kahit na ito ay nag-negative, hindi ko yan binibitawan kasi nga, ang bias ko is bullish. So, kahit na yan ay bumaba, nag-negative, so, nintay ko sa baba, sa fair value gap, pumasok ako. Ang magiging talong lang naman is, do you really believe that the fair value gap will babalikan siya or i-close or if fill up? So, this is a lessons for today. So, yung iba, pag nakakita na dito, yan, let's say 15 minutes, nakita na yan, ito. Magsisell na sila. Iba naman, dahil ito kanina, nagpakita na tong, ito. 1, 2, nagpakita na to. Dito, nagbabay na sila yung multiple entry na manual. Yan, multiple entry. Kasi ito na yung candlestick, pinakikita nito, strength candlestick. Kaya nga lang, 1, 2, 3, 4, 5 pips lang, labas na. Huwag kayong kukuha ng mga 30 pips, masyado nang malayo yun. Medyo, hindi na siya realistic kasi nasa lower time frame ka. When you trade sa lower time frame, 10 pips, 20 pips, 30 pips, 30 pips, malaki na eh. 20 pips, ayan. 30 pips, ayan, malaki na yan. 5 pips, ayan, ideal. Yung nakikita nyo multiple entry ng mga kasama natin na mabilis. Okay? You can do that. So, ito ngayon, ayan, tulad yan ngayon, no? Kung bababa ako ng 30 minutes, ayan, no?
Yung iba dyan, nagte-trade na dyan, sinasalansa na yung trade yan. So, pag nakakuha ng 3 pips, 5 pips, labas na. Pero, mas maganda, antayin natin to. Ayan, antayin natin to. Kung after neto mamaya, lumabas dito yung price. Dito. At bullish na malaking katawan yan, pwede kang mag-trade yan yung multiple entry na 3 pips, 3 pips. Yun, yung manual na maraming pasok. Yun. Ngayon, gawin nyo lang muna sa demo kasi minsan malilito kayo kung ano yung mga pipindutin nyo. Alam nyo na, pero ang problema, nalilito kayo kung ano yung mga pipindutin nyo. Diba? For example, ito. Halimbawa, ito, gusto kong i-close yung mga profitable na trade ko. Punta ko dyan, right-click. Bulk operation, pwede kong i-close all position, pero pati yung negative ko, mako-close. Close ko lang profitable. O kaya, close ko yung losing position. Close ko yung buy position. O close ko lang yung mga XAU, USD kung mayroon ako iba. So, yun yung kailangan ma-practice nyo pagka kayo ay baguhan. Kaya, we encourage you to use demo. Mag-demo kayo. Bilisan nyo mag-demo. Kasi kung di kayo magde-demo live, tapos magde-demo kayo, hindi kayo mapapractice. So, practice kayo kagad sa demo. And then, sa mga okay na, I encourage you to, kasi matagal-tagal na tayo, encourage you to fund your account. Kahit na $50, then makapag-start na kayo. At tingin ko naman, marami na ang okay sa atin. And baka naman yung iba, nagtitrade sa ibang broker at nag-aaral dito. Wag naman, kasi nandito kahit nag-aaral. Kung nandito kahit nag-aaral, please be with us. Para fair naman at natututo kayo, nagtitrade kayo sa amin. But then again, thank you very much to everyone. I hope na yung learning natin na lagi na yung nagbabato ng chart, nakakatulong sa inyo. Tomorrow, we have orientation para sa mga new joiner. Kailangan nyo mag-attend doon para malaman nyo who is Traders Eye Community, who is Mamli, sino yung nag-a-assist sa inyo, mga problem nyo about client registration. And reminders, wag na wag kayong magre-registered sa inyong sa browser. Manghingi kayo ng client registration link sa GC kung nasaan kayo. Okay? So, doon kayo manghingi and then i-message nyo si Ma'am List or the leaders. Nakikita nyo naman yung mga pangalan doon, may leaders. No? Tomorrow, orientation 6 o'clock, 7 o'clock, live charting tayo. And after 7 o'clock, team leaders meeting tayo. So, we will discuss ano yung mga naging goods na nangyari sa atin and how are we going to improve more to deliver free lessons to all Filipino. No? And if ever na may nag-message sa inyo, nag-PPM sa inyo regarding investment or AI, hindi po kami yon. If you have experienced that, please report it to us para matanggal natin dito sa community natin. Okay, thank you and good evening.